Doc Bryle, na-stroke daw po kayo? How true po? It is para pleasant day everyone. This is Dr. Bryle Toralba, an internal medicine resident. Yung tanong natin ngayon ay isang katanungan na personal sa akin dahil na-curious yata yung isang colleague po namin. Nabalitaan daw po niya na na-stroke po ako kaya nag-message po siya sa akin. Kino-confirm kung na-stroke nga ba ako or hindi. Well, ito na po yung kasagutan. I'm still alive and kicking with no neurologic deficits. Ang kasagutan po doon ay no po. Hindi po ako na-stroke. So, siguro nabalitaan lang nila nung na-admit ako last time for the persistent dizziness. So, tama nga yun na admit po ako pero iba po yung diagnosis ko doon, hindi po siya stroke. So, today, this is a golden opportunity for me para ma-discuss and spread awareness na rin regarding sa stroke na condition po natin. And paano ba tayo nakakapag-recognize kung stroke na ang mga symptoms na nararamdaman natin or ng patients natin or mga loved ones natin na may mga ganitong simptomas and stroke na pala. Para sa mga non-medical professionals or lay people, very important na makarecognize po tayo ng mga symptoms ng stroke or mga symptoms na pwedeng mag-point sa atin na stroke na pala yung nararamdaman natin or nung kasama natin. So meron po tayong acronym dito, yung BFAST, B-E-F-A-S-T. B stands for balance. Pag uuga-uga or hindi maganda yung paglakad po ng isang patient natin or natutumba-tumba siya sa isang side, sa left side or sa right side, maaring indication po ito ng stroke. E for eyes. Kapag medyo naboblur na yung vision niya or tumitingala, nagkakaroon ng nystagmus yung mata po ng patients, pumupunta sa side or hindi po pantay yung pagtitig po ng isang patient po natin, maaari din po siyang indication ng stroke. F for face. Kapag tabingi po yung mukha po ng isang patient po natin or hindi po pantay, may mababa pong portion dito or pag nag-smile po is hindi po siya pantay or tabingi, pwede rin po siyang indication na stroke yung condition na nararamdaman natin or yung kasama po natin. Yun po ay tinatawag na facial asymmetry. A is for arms. Kapag hindi naman po natin maigalaw or maiakyat, maiangat yung isang side po ng katawan po natin, particularly yung right arm or yung left arm po natin, pwede po siyang indication na stroke po ito. Kung sensory naman po yung affected, pwede pong mamanhid or hindi makaramdam po yung isang side, either yung right or left, pwede rin po siyang indication ng stroke. S for speech. Pag yung patient natin or yung kasama natin biglang nagkaroon po ng slurring of speech or slurred speech or nahirapan po siyang magsalita or sa pandinig po natin is mahirap po natin siyang maintindihan yung sinasabi po ng kasama po natin, maaari din po itong indication ng stroke. And yung T po doon sa BFAST natin, yung last letter is time. Because time is brain. Huwag na pong mag-atubili, huwag na pong mag-antay. Kapag nakakita po kayo ng mga ganitong sintomas, dalhin nyo na po agad yung sarili po ninyo, yung kasama po ninyo, yung friends po ninyo, or yung relatives po ninyo sa pinakamalapit na hospital. Dahil sa stroke po, ang kalaban po natin dito ay oras. Dahil the faster the treatment, the better the recovery. Once again, this is Dr. Bryle Toralba. At kung nagustuhan nyo po yung video po na to, please don't forget to follow, share, and subscribe for more.